Okay, machong hapon. Arang dugay-dugay. Dugay-dugay na kasi kung waka nga rin. Sa katigong no. Kay dahil kapulian ko yung mga busy lagi. Dahil ako'y mga panahon niya, waka itong motor. Gamit. Okay. Hindi ka maglangang mga exodus. Diretso ka sa itong pagdoon no. Amahan na langit doon. Salamat Ginoo sa imong paghatag kanong tingkod karon. Kadin kami nakiusa karon Ginoo. Diha sa paghibayan niya kanimo. O nakiusa kami karon Ginoo. Diha sa pagpamalandong pagtuong sa imong. Tama mo pag-usap lagi sa Panginoon Santo. Aron kini pulong maghatag kanong dugang kalipay kita sa isang paghibayan ng pagdalagan niya kanimo. Bisan mag-usap may mga unhab sa unang kinabuhi na masinati nga kapahin usab sa among kinabuhing Kristohan. Kung sa may mga kalapasan ng Himo Lord, sa pagkakas sa mula na pasaylo kami ang manay ng piningkan ng Diyos ang pinagtugan sa Kusalamatan, pinagis para sa mga na sa Diyos Kristo. Amen. Okay, ang atong pagtulunan karon siguro mo na alam dyan sa live na ho. The Covenant Keeping God. Okay. Title ani The Covenant Keeping God. The Covenant Keeping. Di ba tama makahin mo ng ibiyo? Lain nga. Kuan, kapor na. Dilihan niya. Ano po? Sige nga nila, basta dili mag-alala ba? Kanang gitna yung Kuan di ba? na naman ako. Kay, hindi na naman, lisod ba? Okay. Ang atong The Covenant Keeping God sa ubos ani, din na to ihanay ang iyang mga punto. The promise. Okay, Imigal kang Covenant, pakigsaad na sa promise. Ang kining promise, acronym ni siya P-R-O-M-I-E. Dali siya yung mga words siya nga atong bubaron unsa-unsay buot ingnon. Ang atong pagtuna na makita sa Genesis 15 1 to 21. Okay. Basahon ho ha. The Covenant Keeping God. Doon ay punto na ito din niya. The promise. Kining promise din niya. Acronym kini. Si Jah. Okay. Atong tanaw sa may buot pasabot ng The Covenant Keeping God. Buot pasabot ani usa ka Dios nga matud-anon sa iyang pakigsabot. Kining Covenant pakigsabot. Sa pa ang Dios lay makakip gani makaamping makatuman sa iyang pakigsabot. Muna nga kung maghisgot ang Covenant Keeping God, Diyos ray makaamping, Diyos ray makapatuman sa iyang saad, ug ang iyang saad wala kini nakabase sa tao. Ang iyang pakigsaad dili conditional nga bud pasabot ba conditional kana bang tumanon sa Ginoo iyang saad kung mutuman ka. Dili nga ana. Ang promise sa Ginoo once ang Dios mohimog covenant, iya gyud ang iyang pagatumanon diha sa iyang gihatagan sa kasabutan bisan pag unsa may mga kapakyasan moabot sa tawo nga iyang gitagaan ini. Mo nang Covenant Keeping God kay siya ra ang Dios kay makakupot, makaamping ug makatuman sa iyang saad sa iyang mga piniling katawhan. Apan usa nato ni isa-isa mga igsoon kay siya man ang Dios nga makatuman siyang saad atong tan-awon kinsa man nga Dios. Siyempre atong ilailahon kung kinsa nga Dios. Okay, kinsa man nga Dios. Kay pwede naman tayo the Covenant Keeping God. Dito na to pero wata kasabot kinsa na nga Dios. Atong tan-awon kinsa nga Dios. Okay, basahon na to ang Genesis chapter 15. Maminawan din dyan mga igsoon kay ara dyan ka importante siya mga igsoon sa atong kinabuhi. Diha na ito masabtan nganong ingani
o nganong dunay kabinan ang Ginoo sa iyang katawan. Okay. Genesis 15. Ingon ang pulong sa Ginoo, humani ini nakakita si Abraham og panan-awon og nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya, ayaw kahadlok Abraham, ako ang imong panalipod, hatagan ko ikaw dako kaayo nga ganti. Sa to pa, kinsa man nga Dios nga matinumanon, matinud-anon sa iyang pakigsa, sa iyang pakigsabot. Ingon ang Genesis 15, dili sa lang tamang focus, usa ta makuha sa ubang mga bersikulo. Dinhi nagpadayag ang Dios, ingon siya, ingon ang pulong, humani ini nakakita si Abraham og panan-awon og nadungog niya ang Ginoo. Okay, nadungog niya ang Ginoo. Kinsa ning Ginoo ha? Ingon sa unahan, nadungog niya ang Ginoo nga nag-ingon, ayaw kahadlok Abraham, ako ang imong tigpanalipod. Sa to pa gisaysay ni Abraham, gisaysay dinhi sa Genesis 15 kung kinsa ni nga Dios, usa din ni ka Dios nga nagtawag ni Abraham nga usa ka Dios nga tigpanalipod sa kinabuhi ni Abraham. Usa ko sa nang laing tigpanalipod aka ng shield tigpanalipod muna magtaming pa tigpanalipod. Og niingon ni dili naman sa Dios nga tigpanalipod, sumagingon sa Genesis 15 kung dili usap pud siya ka Dios nga nag-ingon dinhi ako ang imo hatagan ko ikaw dako kaayong ganti. Sa to pa atong nailhan dinhi nga usa ka Dios nga tigpanalipod ug usa ka Dios nga muhatag og ganti. Ngadto sa sumala sa gipadayag sa Genesis 15 ngadto kang Abraham. Ug gawas niya na usa pud ni ka Dios, kini nga Dios nga nagtawag ni Abraham nga usa ka panalipod o tigpanalipod ug usa ka Dios nga naghatag dakong ganti adto ka Abraham, usa pud ni ka Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ayong langit ingon maguni sa English nga in the beginning God created the heavens. Is the heavens. Ug ato ning Bisayon gibuhat sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit. The heavens. Kaya ang heavens God, kining kawanangan, heaven. Matawag gyapon sa heaven, o katong sa outer space, gitawag gyapon sa heaven, o katong abot sa Ginoo puy anan, gitawag to sa heaven. Munang in the beginning God created the heavens. Okay. O the heavens and the earth. Sa to pa, kining nagtawag ni Abraham, kining nagpakita ni Abraham nga nag-ingon nga ako ang Dios nga tigpanalipod nimo, ako ang Dios nga maghatag kanimo dakong ganti. Mao dinhi ang Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. But pasabot naghimo sa universo, sa langit ug sa yuta, sa butang nga dili makita ug sa butang makita. Mao ni ang Dios nga nagtawag ni Abraham. Og usa ka Dios nga gamhanan nga nagkuha sa makatawhan gikan sa Ehipto, paingon ngadto sa yutang saad. Di ba niingon si ang Ginoo? Ako ang nagkuha kaninyo gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Wa man maingon nga si Moises mo nagkuha ninyo. Wa giklaro sa Dios nga ako ang nagkuha ninyo. Buot pasabot si Moises la gisugo sa Ginoo dito sa pagkuha sa pinikatawhan nga naulipon din sa Ehipto, pero dahil kung imong tan-awon ang tibuok picture, ang Dios mismo mo'y nagkuha nila gikan sa kaulipnan sa Ehipto, no? Mo ni ang Dios nga nagtawag ni Abraham. Ito pa atong nailhan. Usa ka Dios nga gamhanan siya nagbuhat sa langit ug sa yuta. Usa ka Dios nga gamhanan nga siya nagkuha sa mga Israelita didto sa kaulipnan sa Ehipto. Ug usa ka Dios nga nag-ingon din niya nga tigpanalipod ug maghatag og ganti ngadto kang Abraham. Una nga Dios, ito nag-ilang Dios. Ug usa pud ka Dios nga naghatag og kinabuhi walay katapusan. Suma sa Bible na sa tibukan. Karon nailhan na nato ang Dios nga mao dinhi ang Dios nga madud-anon nga mutuman sa iyang saad. Ikaduha atong ilahon kinsa si Abraham. Kailan mo kinsa sa Abraham?
amahan sa pagtuo. Pero si Abraham sa wa pa mahimo siya magtotoo, usa siya kapagano. Simba siya Dios. Atong tan-aw disagikan si Abraham. Aron makita nato nga ingana dai no, ingana dai kahimtang ni Abraham. Grabe ang Dios no. Doon na kadyoy grasya na kadyoy ay nga si Abraham gikuhagikan sa Dios. Okay. Si Abraham, diyan mo na mga. Si Abraham nagpuyo gikan sa lugar sa ginganlan Ur. Or nga ang ijang pinaka dako nga lugar ang ngalan Sumarian City. Sumarian State or Sumarian. Gikan si Abraham dinhi Sumarian. Ug kini nga Sumarian dako ni nga lugar nga diin sakop niini ang lugar nga Ur. Ini Ur. Dato pa kinsa sa Abraham atong tan-aw nagkagikan ni Abraham. Si Abraham gikan sa Sumarian nga ang sakop sa Sumarian dunay lugar nga Ur. Gikan si Abraham niining lugaraha. O kining Sumarian o Ur nga maong lugar nahimutang kini sa Mesopotamia. Okay. Mesopotamia. Unsa ni Mesopotamia? Kung ikaw magtuon kag history, masabtan nimo unsay naa diha sa Mesopotamia. Kung masabtan nimo na makaingon kag diha din nagikan. Okay. Gikan si Abraham sa Mesopotamia nga usa ka lugar sa Mesopotamia, Sumarian o diha po sa Sumarian nga lugar ang Ur. Diha nagikan si Abraham. Ako ta usa ni Mesopotamia dai. Ano man gisulti? Usa ni Mesopotamia nga lugar. Karon ang ngan sa Mesopotamia karon sa modern nga name ni Jack gitawag ni Iraq. Kanang Iraq ba? Muna ang Mesopotamia sa unang panahon. Para Mesopotamia atong tan-aw ni dirigikan si Abraham ug nganong si Abraham nagsimba Dios. Okay. Ang Mesopotamia do ni word no? Meso means in between. Okay, in between. In between ang Potamia means river or water. River or water. Sa to pa ang Mesopotamia in between rivers. In between rivers. Pa yung in between rivers, kinaday Mesopotamia kay gitawag ng in between rivers. Usa day na ka juta, no? Usa ka juta nga gipuy-an sa mga tao nga gitung-an sa duha ka dagkong suba. Ang suba, ang tawag sa suba, day mo ni Mesopotamia. Sa kulang niha mo ni ang juta nga Mesopotamia. Nga na magpurma ang juta nga Mesopotamia. Dadiha ang suba. Napo diha ang suba. Gitawag sa Mesopotamia kay juta nga naa sa tunga sa tubig. Ang tubig ani Tigris and Euphrates nadya sa tunga sa tubig. Unta dinhin dapita nga igsoon na wa pa si Abraham gitawag sa Ginoo kini nga lugar ha usa kini ka lugar nga prosperous, usa ka lugar nga dato, usa ka lugar nga abundansya labi na sa ilang mga pananom. Grabe ni siya. Kay nganong tambok ni nga yuta ni tungod sa daghang dakong tubig. Dato pa naa diri ang ilang mga uma. Muna nga muna tambok ilang yuta, kung tambok ilang pananom kay tungod ning dagkong tubig nga mo'y nag-supply sa ilang pananom. Dagawas niya na dinhi sa Mesopotamia ang mga tao din dili nagsugod suma sa Hinon sa panahon ni Cain. Nag-build naman si Cain ng mga uban pang mga infrastructure. Pero dinhi sa history, dinhi gid ang pinakasentro sa early civilization. Bukod pasabot, dinhi sa Mesopotamia doon na edukasyon. Wa pa sa Abraham tawgas Ginoo, wa pa ang Israelita, wa pa si Moises, wa pa si Isaac, wa pa si Jacob. Naa ning lugaraha, wa pa ang Israel. Naa ning lugaraha.
usa ka lugar nga edukado, naa na diha ang edukasyon, naa na diha ang sistema sa edukasyon, naa na sa sistema sa panggobyerno. Nga naman, ang namudyo dinhi ang mga igsoon, ibabaw mo, halos mga hani. Dunay Sumerian nga nagpudyo dinhi dunay Akkadian, o dunay Third Dynasty of Ur. Mo'y nagpudyo dinhi ang dapita sa Mesopotamia nga gitungtan ang juta, ang lugar nga gitungtan sa duha ka dagkong tubig. Na dinhi ang mga dagkong lugar, mga dagkong nasod nga giharian og mga hari. Grabe ni dinhi ang dato. Mo nang kabantay mga murag buwan nga literacy ba? Nga na siyang purma. Gitawag siya og fertile crescent. Kini nga purma crescent ni. Crescent. Basta siga ni ang tawag na, di ba? Ang lingin circle. Ang murag lingin oblong. Ang kini crescent. Gitawag sa fertile crescent. Kay dinhi ang prosperous nga lugar sa tibuok kalibutan. Dato nga lugar. Naadiha ang katambok sa mga hayop, na ang katambok sa pananom. Unsa ang mga tao diri edukado, hari na nagdala niining panahon na. Unsa ang mga tao dinhi wa na kailang Dios. Di ba mo sa ilang gisimba? Ang Dios sa suba sa Mesopotamia. Basahon na to. Muna gisimba ni Abraham sa unang panahon. Joshua 24. Okay, tanaw to ang Joshua 24 ha. Tanaw na to. Joshua 24. Joshua 24 15 man na. Tanaw na to. Muna gisimba sa mga taga Mesopotamia. Kay si Abraham gikas Mesopotamia, iyang ginikanan, iyang kaliwat taga Mesopotamia, o ang ilang gisimba nga Dios sa suba. Okay, pasahon na to ha ang 15. Ingon si Joshua, kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo. Ang mga Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga katigulangan, inyong katigulangan dito sa Mesopotamia. Sa itong Mesopotamia, usa ka lugar nga gitungtan sa suba sa Tigris o Euphrates. Dito ang tao magsimba sa Euphrates o dito sa Tigris nga suba. Awaragon, kung dili ka mo andam sa pag-alagad kaniya, pagpili ka ng adlaw. Kinsay inyong alagaran? Ang mga Diyos ba? Nga gialagaran sa inyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia? O ang mga Diyos ba sa mga Amorohanon? Dinhi sa yuta nga gipuy-an ninyo karon. Pagpili ka ng adlaw. Sa to pa klaro nga bisan si Joshua nagpadayag na nga katigulangan nila Abraham, si Terah, dito nagsukad sa Mesopotamia. Usa ka lugar nga pagano. Nagsimba sila Diyos. Gawa sa suba, sa Diyos nga suba ilang simba, nagsimba po sila sa God of Fertility. Itambok man lang yuta, tambok ang pananom. Nagtuo sila nga dunay Diyos niya, nagsimba sila. Nagsimba sila bato, nagsimba sila kahuyan, nagsimba sila mga bituon, nagsimba sila adlaw. Diha si Abraham gikan. Usa ka idolatrous nga tao. Wa sa kailang Dios. Usa may mensahe. Ang usa ka tawo nga idolatrous, ang usa ka tawo nga nagsimba Dios, wala siya nahita sa Dios. Kaya na siya nagpupo sa iyang pagka-idolatry, sa iyang pagka-idolatros. Makasasalang dako si Abraham. Ikan sa Mesopotamia. Kasabot si nagpunjog sa dato, daghan sa kaparintihan, dakong nasod yung gipuy-an, dato nga nasod. Gawas nga akuan, nakahibaw si Abraham nga ang nagdamala silang nasod, mga hari, mga pag-iitang tao. Moingon ta nga si Abraham sa unang panahon, way grado, na edukad mo.
kita makaingon kung tanaw na to ang background o ang isukutan niya. Diha nagsubod ang sibilisasyon. Grabe ni lugar ha. Na sila gitawag og kanang duha ka klase ng ilang alphabet dito kanang mga writings. Heliography o inform. Murag ingana ba nakalimot ako sa term. Na niya nagsubod. Buti pa sa mga nagsubod sa kalugar na di basta-basta. Sa kalugar na pagano. Nagsimba sila mga Diyos. Diha nagikan siya. Karon, unsa man ni Abraham ang pagpila sa Dios na nagsimba sa Diyos. Wa kay na si Abraham. Dili si Abraham mo nagpadayag siya ang kahuling ngadto sa Dios wa siya kaila. Ang Dios mao'y nagpadayag sa iyang kahuling ngadto. Ug na Dios mo nagpadayag. Tanawa ha, tanawa. Tanawa kayong ni Abraham, grabe ka dakong grasya. Kinabuhi si Abraham, huwag Diyos. Kinabuhi si Abraham nga nas Diyos. Pero tanawa, kung sa'yo nahitabo, once nga ang Diyos na mumuhan. Ingon ang Kapitulo 12 sa Genesis. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod. Ha? Kung saan nasod? Ang Mesopotamia nga nadiha ang Sumarian. Nga ang lugar sa Sumaria na ako'y lugar nga gilagor diha si Abraham nagpuyo. But pasabot usa ka lugar nga labihan ka dato bantugan nga lugar. Diyan ingon ang Ginoo, Abraham, biyai ang imong nasod. Nauna, nagtubo ka ng nasura. Na imong mga parente, na imong kahayupan, dato ka ng lugar, sikat ka ng lugar. Unsa pabiyaan nimo? Ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod o ang imong paryente. Imong nasod o imong paryente. O gawas niya, ingon pa doon. O ang balay sa imong amahan. O lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Biyai na. But pasabot, muli ang Diyos, gilahit ka alang sa usa ka purpose. Tanawa si Abraham, makasasala nga tao, way ayo nga tao, hugaw nga tao, yanang salapok, yanang pagkasala, apan gikuha sa Dios. Abraham, biyai kanang imong nasod, imong parinti, o ang balay sa imong amahan. Okay, nawa ha? Ngadto sa yuta nga ipakita ko ingon ang Dios ko kanimo. Ako o ikaw ni dili. Ato pa mauna ang history. Kailan na Abraham? Di sa Abraham sa Mesopotamia, usa ka lugar nga gitud-an sa duha ka nagmusuba, Euphrates ug Tigris, usa ka lugar nga bundag siya, diha nagsugod ang early civilization. Bukas sa early civilization, diha nagsugod ang edukasyon. Maalamon ng mga tao din niya. Kung siya nagsimba lang na sila Diyos, iwas sila kay ilang Diyos. Samang Abraham, apan duha sa Diyos, kay nagpadayag ang Diyos, diha sa pagkatao ni Abraham. Klaro ang istorya, nga ang makasasala, dili mo'y nangita sa Diyos. Ang Diyos mo'y nangita sa makasasala. Gikan pa si Adan. Pagkasala ni Adan, ningtago si Adan may nangita sa Diyos? Ang saman, ningon ng Diyos, Adan, asa ka man. Grabe ang Diyos, no? Isa kahibaw sa Diyos. Kahibaw ang Diyos asa si Abraham, pero gipangita na. Nagpadayag naman nga ang gracias Ginoo usa ka pursuing grace. Nagpadayon pagpangita ng grasya. Muna na itabo ni Abraham. Huwag mo pinanahitabo nito. Okay, muna na. Nasabta na to ang Diyos. Isulti na ako, kinsa ang Diyos na nagtawag ni Abraham, usa siya kagamanan, usa siya kabantugan, usa siya kahibulungan ng Diyos, o ato kung gisay sa kinsa sa Abraham, gikan sa mismo niya, ijang tatay si Tera, na nagpujo, nagsimba Diyos sa suba sa Mesopotamia. Suba sa Mesopotamia, Euphrates o Tigris. Okay, huwag siya sa Diyos. Balik na dito sa John
sa letas tong punto, Genesis 15, the promise. May nga rin promise na may kaingon sa kalibutan, promises are made to be broken. Ang mga saad ko no, gihimog na aron pakyason. Sa tao na, kaya wag sa tao mo saad, pakyason ka dyan. Pero di na pwede ni mo i-apply sa Ginoo. Kaya once ang Ginoo mo saad, iyan yung tuman. Muna kung luwason ka sa Ginoo sa mga Abraham, luwas ka dyan ka. Dili kay luwason ka sa Ginoo, di na po, luwason ka sino, di na po. Mo na ipagtulunan sa upang kasimbahan karon, ipagtulunan nga hatag bawi nga kaluwasan. Sa ato pa, kung ang kaluwasan hatag bawi, usas siya ka Diyos nga butbuton. Di siya matulun-anon sa iyang saad kung ang kaluwasan nga gikan sa Diyos hatag bawi. Pero dili nga na ang Diyos. Luwason ka, grasya ka, it will be done. No? It come to pass basta ang Diyos na mo. It is the promise. Yun ang promise, mga words ni si Zaha. Okay. Ang Ginoo, doon na siya saad, doon na siya pakigsabot, niya iyang gihatag ni Abraham o iyang gihatag sa tanan niyang katawan, especially dito ni Abraham, dito man nagsugod, no? Tanawa iyang saad ni Abraham. Genesis 12. Biyai ang Ginoo miingon kang Abraham, biyai ang imong nasod o ang imong parente o ang balay sa imong amahan o lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Verse 2. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Kisay kingnan si Abraham, dagaan ko ikaw daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Apan kinsa man si Abraham? Atong hisgutan karon. Mao na isaad sa Ginoo, mao na iyang covenant. Mao na iyang saad. Mao na iyang saad ni Abraham. Di jud mapakyas. Karon, mao ni. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magapanalangin kanimo, apan tunglohon ko kadtong magatunglo kanimo. Pinaagi kanimo. Panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. Tanawan ang kabilang sa Ginoo. Gisaaran niya si Abraham, nga muni mahitabo ni Abraham. Mahimong daghan kaliwat, mahimong bantugan nga nasod akong nasod, ug mahimo kang palangin sa ubang nasod. Apan, dunay apan. Niingon sa 15. Umani ini ni nakakita si Abraham og pananawon o nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya. Ayaw kahadlok Abraham. Ako ang imong panalipod. Hatagan ko ikaw dakong ganti. Apan si Abraham miingon, itubag siya sa dihang Diyos at palayan ng Abraham sa pananaw, no? Apan si Abraham miingon, Ginoong Diyos, wala ako'y anak. Tagaan ko nimo Ginoo. Ang giingon nimo sa Genesis 12, nga tagaan ko nimo, himuon ko nimo dakong nasod. Daghang kong kaliwat. Muli mong saan? Unja, wa ko'y anak. Tiguang na ko. Akong asawa. Baog. Di ba kung saan ang baog? Saan ang baog eh? Di ba ka anak? Imagine ha? Akong asawa di ka anak, Ginoo. Doon kayo may punto 75 anyos na ko. Di ko ang nakuha ang nagbaog. Kung naningon ang Ginoo, himuon ko ikaw dakong nasod. Ingos Abraham, magani ko'y anak Ginoo. Tanawang istorya sa Ginoo. Pero si Abraham, bisag way anak, ano naman nato na, bisag si Abraham, way anak, daghan siya, iingon sa Biblia, born in my house. Pag iyong born in my house, dili ka na natao sa iyang balay ng iyang mga anak. Pag iyong born in house, iyan ang mga ulipon. Ginato pa sa Abraham, daghan siya ulipon. Usa siyang ulipon nga may tunanon, giyangan ng Eliezer. Once nga mahimo kang ulipon,
Ikaw no kay anak, unsa ikaw nahimo kang ulipon. Kanang ulipon nimo maunay bilang sa imong tanang kabtangan. Munang ningon si Abraham. Apan si Abraham ingon, Ginoong Dios, wala ko'y anak. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damascus. Wala yung sumusunod na Ginoo kay magud jud anak. Na Ginoo ningon na bang himong pudong dakong nasod. Ang imong anak managhan, mahimong dakong nasod o mahimong kang bantugan. O managhan imong kaliwat. O mahimo kang palangin sa mga nasod. Diyos Abraham. Sa malay Ginoo, lipot naman kiwa mo anak, tiguang na ko ang asawa ba o. Muna ang promise. Muna ang letter P. Unsa man? Problem of the promise. So may buot po sa problem of the promise. Buot pa hoting nun, dili ang promise may problema. Dili ha, ang promise sa Ginoo matuman mo na. Dili ang promise may problema, kundi dili biha sa gipadayag sa Ginoo nga promise ito Abraham, si Abraham mo na problema. Wa siya'y anak. Siya'y anak. Ug wa siya'y yuta. Kasi yuta, kaya mabiyaan niya yuta. Biyay mong nasod ang Mesopotamia, ang dakong yuta, biyay dito. Sa ito pa si Abraham, way yuta, ug way anak. Ito mamaya dyan problema. Muna yung problema. Siguro sa itong tinanawin nga tao, no? Sa pag-Ginoo, no, nga, yung saan dyan Abraham, nga mahimong dakong nasod ang iyang anak, na si Abraham way anak. Di po ka anak si Abraham, nga iyang asawa, baog. Pero tanawang tubang sa Ginoo. Apan si Abraham ingon, Ginoong Dios, wala ako'y anak. Busa unsaon kuman kining ganti. Ngayong gisaan na ho. Ang bugtong kong manununod mao si Eliezer nga taga Damascus. Kay wala mo man ako hatagig anak. Ang makapanununod sa akong kabtangan mao ang usa sa akong mga ulipon nga si Eliezer. Kung nakita, isaad ka na, ano po yung anak? Muni ang problem. Wa siya ay anak. Sa 8, tingnan lang 8. Apan si Abraham miingon, Ginoong Diyos, kung saon kuman pagkasayod nga ako kini. Mo man ni mga kuan. Mo man ni ang mga natural nga pangutana sa usa ka taong gisaaran. Di ba kung saaran ka, ingon mo sa mo na umi sa pag ilamang ko na ni. Ito pa ang problem dahil sa promise si Abraham mo yan. Pero tanawa. Muna yung problema nila. Kasi anak ko si Yuta. Kaya naingon man ang Diyos, ihatag ko kanimo ang biyay mo nasod, kaya pangatuon ko sa ikaw sa usa ka lugar na akong ipakita kanimo. Sa tumawa ka na maangko ni Abraham. Okay. Papasan ko gamay. Muna dyan problema ha, this good as problem sa aran sa kinusay anak. Ako sa Yuta. Kasi ginagmay siguro mga kaptangan, luwa pa to ang Yuta nga katong isaad sa Ginoo. Okay. Muna. Sunod, ang R. Problema o siya anak o siya bilan sa kaptangan. Hindi, kado ang sao mo niya na mahimong siyang takong naso. Siya anak, karon mo ni ang R. Ang R, the reassurance. Reassurance. Reassurance of the promise. Reassurance of the promise. But pasabot, reassurance ka ni but pasabot. Gisaaran ka sa Ginoo
unsa ijang gipahinumdom nimo ang iyang saad, gibalik ba? Di ba niingon siya sa Genesis 12 nga, himuon ko ikaw na kong nasod, ay imong kaliwat na himong na kong nasod, o mahimong kang panalangin sa ubang nasod. Okay, gibalik sa Ginoo sa chapter 15. O, niingon na diri Si Abraham ingon sa Ginoong Dios, wala ko'y anak, kusa-unsaon kuman kining ganti. Ang bugtong ko, manunod ba ko sila sa taga Damascus? Kay wala man mo man ako hataging anak. Makapanunod sa akong mahani, kaptangan, yung isa na ho, mamani punto, mao ang akong ulipon, usas akong mga ulipon. Unya, nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Niingon kaniya pag-usab. Kaya daan naman niingon ang Ginoo sa Genesis 13. 12. Nga himuon ko ikaw na kung nasod. Karon niingon ako sa Abraham sa 15. Wa ko yana. Munang gisupli na po sa Ginoo pag-ingon. O ang Ginoo miingon pag-usab. Munang reassurance. Di-usab ang assurance pagbalik og sulti. Munang niingon ang Dios. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon kaniya pag-usab. Ibalik. Kining ulipo na dili maoy makapanunod sa imong kaptangan. Kining giingon nimo nga si Eliezer nga taga Damascus nga musunod sa imong kaptangan. Dili na ang imo gadong anak. Nagiklaro Diyos Ginoo ang akong giingon sa Genesis 12. Imong anak, anong maingon ka man nga si Eliezer? Ako na nag-ingon mo akong imong anak. Wa am ko'y anak Ginoo. Basta ako'y nag-ingon mo nga imong anak. Ug sa ato pang tinanahon, adto na naisingit ng imong Eliezer diha. Ako ang Dios nag-ingon nga imong anak, wa ako maingon sa imong ulipon. Maadto ang kaptangan, imong anak. Kining ulipo na dili maoy makapanunod sa imong kaptangan, kundili ang imo gayong anak. O gidala siya sa Ginoo ngadtos gawas. Abraham, di ba ningon ko nimo nga mahimong kang dakong nasod, ang imong anak, imong kaliwat, mahimong dakong nasod. Yung sa Abraham ko anak Ginoo. Muna si Eliezer Ginoo, may humbilan. Sa mga kaptangan, mo'y sumusunod sa unsa may nanaw. Ingon lang, dili lagi. Muna punto, dili lagi. Muna anak. Hala, gawas na ko dire. Gawas. Muna punto sa Ginoo, gawas. Di pa gawas si Abraham sa Ginoo. O gidala siya sa Ginoo, gidala day. Ngadto sa gawas o giingnan. Tanawa ang langit. Abraham, tanawa ang langit. O ipha ang mga bituon kung makaihap ka ba? Tanawa, bituon. Maihap ni mo? Ing-ana ang imong mga kaliwat kanaghan. Grabe ang Ginoo. Ing-ana kanaghan imong kaliwat. Kay bawang Diyos, kay di ka kaanak. Kay bawang Diyos, kay di ka kaanak, Abraham. Kay bawang Diyos, si Sarah di ka anak. Pero ako na gali mo ingon. Yang imong anak, imong kaliwat managhan. Amura na sama sa bituon sa kalangitan. Grabe ang Ginoo, no? Kay bawang mo sa response ni Abraham. Nawa. Tanawa ang langit ug ipha ang mga bituon. Kung makaihap ka ba? Makabaton kag mga kaliwat nga sama kadaghan niini. Mitubag si Abraham sa Ginoo. Mituo si Abraham sa Ginoo. Oo. Tungod niini giisip siyang matarong sa Dios. Wow! Grabe! Samas dito sa kalangitan imong anak kanaghan Abraham. Si Abraham kasabot siya di ka anak, iyang asawa di ka anak. Pero sa Abraham, ingon niya, mituo si Abraham. Sa pagtuo, kano sa man himong matarong si Abraham? Sa dihang mituo siya sa gisultis Ginoo. Mao nang si Pablo nag-ingon na, "Hibaw ba mo nga ang maayong balita, usahay gud pag ingon maayong balita, makaingon tagdaras New Testament."
Ingon si Pablo, kay Pablo mo nga ang maayong balita, gisaysay na, gisugilo na, giwali na, dito pa sa panahon ni Abraham. Kaya maayong balita, ang tanang makasasala, pagka matarungon sa Diyos, pinaagis siyang grasya, pinaagis pa. Niingon pa ba ang Ginoo, Abraham? Matarungon ka na ho. Pagkuhan sa diha, pag-ihaw sa babo, pag-ihaw sa kanding diha, usap na diha, nagkapakang himuon, aron kami yung matarong. Huwag man, niingon ang Ginoo, gawas Abraham. Ipan ang bitoon, kaya ka, ingana ang imong kaliwat. Ninto o si Abraham. Pagkamaw, pagtong Abraham, ingon siya, gihimo siyang matarong. Giisip siyang matarong siya. Tato pa, ang tao na mutuo sa mga promises sa kabinan sa Diyos, sa mga promises sa Diyos na nakapatik sa balang kasulatan. Labi na nato, tuod diha ang Kristo. Mahina ka matarong. Huwag ka na nga matarong, dili ka na hatag bawi nga pagkamatarong. Permanente na ka pagkamatarong. Kaya ato namang natunan nga si Kristo ato pagkamatarong. Okay, mo na assurance. Problema ni sa anak, pero yung anak kita. Ato inag si Eliezer, makaanak ka sa mas nituon na. Ipa mo na. Imagine, grabe yun. Ipa mo na. May happy na itong bitoon. Kanang usa ka nagsiga, kay pa mo pila na kabitoon. Ang naghanap. Okay. Sunod, gusto may promise sa Ginoo object. Sa ito pa, na-promise na Ginoo. Sa ito pa, kung promise na, naagad na imong mga kagamtaman. Butang object. Okay. The object of the promise. Okay, the object of the promise. Kung saan yung object of the promise? Okay. The object of the promise. Yuta. May saan sa Ginoo. Makapanagiya kag yuta. Sunod. Makaanak ka. Pinaagi sa imong kaliwat. Mapalanginan ang tibuok nasod. Sa ito pa ang saad sa Ginoo sa iyang object, siyang promise, land, yuta, nga maoy puy-an sa imong makaliwat, o seed, diha sa imong kaliwat. Wa mo ingon ang Biblia, diha sa imong makaliwat, panalanginan ko yung tibuok nasod. Wa mo ingon ha? Ano ha? Ingon ang Ginoo, pinaagi sa imong kaliwat. Sa may kalainan sa imong kaliwat o sa imong mga kaliwat? Ano sa kalainan? Ningon ang Ginoo. Panlanginan ko ang tibuok nasod pinaagi sa imong kaliwat. Wa mo ingon ang Ginoo nga panlanginan ko ang tibuok nasod pinaagi sa imong mga kaliwat. Sa may kalainan. Sa may kalainan sa imong kaliwat o sa imong mga kaliwat. Lagi sa may kalainan nilang, sa may kalainan nimo pagsabot niya na. Dato pa, pag-ingon sa Ginoo nga, padalanginan ko ang tibuok nasod, pinaagi sa imong kaliwat. Sa ito pa, usara. Usara ang kaliwat. Seed. Huwag mo ingon ang Ginoo nga, padalanginan ko ang tibuok nasod sa kalibutan, pinaagi sa imong mga kaliwat. Huwag mo ingon ang Diyos sa imong mga kaliwat. Sa imong kaliwat. Giingon na sa English, sa imong seed. Wa mo yun ang English nga sa imong seeds. Seeds daghan. Seed na kadto sa imong kaliwat. Ato ning isay sa imong kinsa ning kaliwat ani. Okay? Muna ang object. Ang object sa proper sa Ginoo lang ihatag sa ni promise sa natong Abraham unsa seed of giingon din niya blessing. Yuta, seed, nga pinaagi sa imong seed, dunay blessing. Muna yung object. Ihatag sa Ginoo. Lato pagka-istorya, sumasuglan nun, ang makaliwat sa physical no, kahintang sa kinabuhi ni Abraham, nakasud dito sa yutang saan. Sa unang panahon mga igsoon, ang pag-ihap sa mahimong ganit kang komunidad sa Israel, nasa'y sinsos. Ang maihap sa sinsos, hindi ko masadyo,
20 pataas. 20 pataas. Muro na ipon. O di ka, 20 ka pabuso kay labot sa ihap. Giihap ang tao nga mauuntay musod na tusganaan katong 20 pataas. Kung labot ng uspi. O may labot na siya. Basta sa counting, may labot ng 19 pabos. Ang ipon dun sa counting, 20 pataas. Kaya po mo pila ito kalibo? Kung di ko masadok, no? Kalimot na mugod sa isang figure ba? Ato lamang manahon eh. Sabi mo ni sa job ni magpanapanan na taon, masabta na ito nga, grabe nung sa kadaghan, doharay nakasunod sa kadaghan. Okay, sa lista, 20 na ilista. Yung mga tao, mga tus kanaan, sa lista nila, listing. Sinsos ba, sinsos? Ibutan na ito og 60,000 sila. Ibutang na to ha. Ibutang 60,000 ang mga taong nalista dito nga musod sa Kanaan. Kay ba mo pinsaray nakaabot sa Kanaan? Duha lang. Imagine ibutang na to 60,000 ka tao. Nga maoy nakalista, nga maoy magpuyo sa Kanaan. Sa 60 ka tao, duha ra ning abot sa Kanaan. Kato pilay patay. Pilay patay. Sa 60. Ha? Duha ra man patay, di man. Imagine, may dosa na rin mugto. Mga 60, okay, buwak kasunod mo, matay sila. Tungod sila ng pagkagahigo. Ang nakasunod, sa ibutang na to ha, ibutang na to sa 60, kaya nakalimot ay kuspidyor. Ibutang na to sa 60, duhay na nakasunod. Ibo kung isa nakasunod. Sa 60, si Joshua o si Caleb ba yun? Unsa, na pa may henerasyon, nakasunod na rin yung sila dito. Kung nagaling ako si Abraham, bisa ka si Moises, huwag ka abot nito. Diba? Pero muna isaan sa Ginoo. Isang object sa to, land, seed, o blessing nga gikan sa seed. Ako na isulti sa unahan. Ikaroon, muna isaan sa Ginoo. Manganak ka, managhan ka. Aron, dali mo pagmanaghan, makabaton kag yuta. O sa imong seed, mapalanginan ang tibok kalibutan. Ingos Abraham. Unsaon man ako Ginoo pagsiguro sa imong gisaan. Dunay mando ang Ginoo. Okay, mo na ni. Nindot sa mga ikson nga istorya ang imong gustong subayon. Ani. Uy anak, himo ko nimong nakunasod. Ipakita ka po nimo sa mga pitupon nga nga nang pariwat. Tuo si Abraham. Pagtuo ni Abraham, ningon ni Abraham, Ginoo unsa no pagkasayon nga matuman ning tanan. Ingon ang Ginoo. Mando ang Ginoo. Ngunit the mandate promise na nakasain. The mandate of the promise. Dahil mandato, oy. Dili pwede ko yung mandato. The mandate of the promise. Okay, the mandate of the promise. Ang Ginoo, kay matinunan ano na siya, matinumanon man, nasa gisog tingog lahat. Mahimo kanta kong nason. Nito si Abraham nga sama sa kanaghan sa pito sa kalingitan. Usa ko man Ginoo nga mahibaw-an na. Ingon ang Ginoo sa Genesis 15:9 and 10. Ingon sa 9 and 10. Nagmando ang Ginoo Abraham. Ingon mo si Abraham diri sa 8. Usaw sa nato aron subaybay na to. Apan si Abraham ingon, Ginoong Dios, unsaon ko man pagkasayod nga ako akini ang Ginoo mitubag. Dati akong nating baka nga baye o kandi nga baye o karniro nga laki nga tulo ka tuig ang katigo langon. Katigulangon ang matag usa ni ini.
Iyon, matinga ka. Ginoo unsa man ang pagkasabot, mo ni nga imong saad gihatag, ingon ang Ginoo. Aron masabtan nimo Abraham ni puto, aron masabtan nimo Abraham, ang saad nimo, ang kasabutan nimo. Pagkuha kanding, pagkuha og karnero, og baka. Muna mandos Ginoo. Dito man ni Abraham, nagkuha si Abraham og baka, nagkuha si Abraham og kanding, nagkuha si Abraham og karnero. Di mo may subo sa Ginoo, ingon mo Ginoo. Sige, akong tumano na yung akong sabot nimo. Muning dadaha, baka, kanding, o kaniro. Muning man sa Ginoo. Dato ba istorya? Gita ni Moses. Pag umagda, kaya nga ito magpapamatud ani Abraham. Pag umagda, na instruction. Muning ay. Na instruction, magda siya kanding, magda siya o karniro, magda baka. Kung sa may buhaton at ito na yung magandang baka o kaniro o uban pa mo lang, kung sa may buhaton na instruction ng Ginoo. Sa ito pa, the instruction of the promise. Kung sa may instruction, ang isang mando, pagdagkanding, pagdagbaka o pagdaog kaniro. Nadaan ng Abraham. Doon na instruction sa Ginoo kung saan ang kanding o baka o karnero kung saan ni Abraham. Ingon ang Ginoo. Ang Ginoo mitubag dati ako nating baka o nating kanding. Nating baka o baye. Baye nga kan dati ako nating baka nga baye o kanding nga baye o karnirong laki nga tulo ka tuig ang panuga katigwalanon ang matag usa nini. Karon ingon sa instruction. Muna instruction. Busa nawa ha, matoy mando. Busa na sa Abraham. Busa gidala ni Abraham kining tanan ngadto sa Dios. O kung sa'yo gihitabo, o iyang gipikas. Iba mo, may son, grabe ni, naadili ang theology. Naadili ang theology. Naadili si Kristo nakasintro. Naa si Kristo din nakasintro. Ako explain nito. Dati ko baka, dati ko nating kanding. Baka, kanding, o kaniro. Ihatod ni Abraham, Ginoo. Dati ko ni Ginoo. Kasa kini. Awa ha? Abraham. Busa gidala ni Abraham kining tanan ngadto sa Dios o gipikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay ang masigkapikas niini. Okay. Ananglitan ni ani niya. Mo ni ang instruction. Ang mando pagda, ang instruction pikasa. Okay. Mo ni. Pananglitan mananap ni ulo, lawas, iko, tiil, anak. Muna mananap. Ingon ng Ginoo. Ibati, ibutan na magtulo na sila. Tulo. Ingon ng Ginoo. Dati ko, dari Abraham magtulo. Pero na instruction dito. Pikasa. Katunga. Pikas katunga. Pikas katunga. Pikas katunga. Sa tupa. Tunga na. Niingon dito, ang matag pikas, ibutang din ni sa usa ka lumbay. Ang usa po ka pikas, ibutang po din sa pikas nga lumbay. Ngano man? Ngano kahano? Nga gipaagi man sa Ginoo ang iyang saad. Abraham, ingon sa Abraham nga, unsa may ako pagkasayod ni Ginoo? Pagkat man na. Pikasa. Kay ahong ipadayag kanimo ang akong kasabutan. Muna punto. Unsa may naaday din? Ano na pikasan man? Okay. Atong tanawon ang Abraham. Sa unang panahon may igsoon, bisan si Abraham wa patawgas Ginoo ba pagano pa siya. Dito sa Mesopotamia, sa lugar ni Abraham ba, katong nagsimbag may Diyos, dito silang lugar na anay mga kasabutan sa mga hari. Unsa, kuya ang ilang kasabutan dito. Kay pananglitan, magsabot mismong ibi.
nung ibi, natay sinabutan. Mingos nung ibi, sige, muna itong sabot pastor, sa ito pa na may sinubutan ng ibi. Muingon may nung ibi nga, nagsabot po nung ibi, aron tumano na itong sabot ng ibi, mag-ihaw tag mananap. Atong pikaso ng mananap ng ibi. Atong buwagon ang katunga, ang pikas katunga po dire. Okay, dali nung ibi, napikas naman ang mananap. Magdungan taglakaw, taliwala ni ining gipikas. Dili nga side, dili nga side. Mulakaw taniha sa tunga sa pinikas nga mananap. Sa punto, dili niya tumanon ang atong saad, maglakaw tali ini. Labay tali ni kay kung dili ka makatuman sa inyong saad, dili niya sa itong paglabay, listo nga mamatay ka sa mas mananap ng pikas. But pasabot, nga musipyat ka una sa inyong saad, muagi man walit nga. Kamu jud duha, agitas tunga sa pinikas. Ato sining tumanon, kay ug di na to tumanon, may samatan ning mananapat jud ka. Kuya sa unang panahon oy. Di pa sa itong panahon karon nga mupakyas ka sa imong saad, okay ra. Pero sa unang panahon, grabe siya, mupakyas ka sa imong saad. Patjud ka. Once ang mulabay na kadiniya, kinahanglan jud kung tumanon imong saad. Ipatjud ka. Utik ka katunga. Muna gihimo sa unang pang panahon sa mga pagano, apan gigamit sa Dios dihang Abraham sa panahon ni Abraham. Nga na ang isa, mupatay sila mana. Muagi sila tunga sa gipigas nga rawas sa mana. Yung sipyat ka sa imong saan, patjud ka sa mas mana. Muna ang destruction. Sinahitabo. Dalawa na hitabo. Grabe ang hitabo. Tingnan na ako. Okay. Busa, gidala ni Abraham kining tanan ngadto sa Dios o gipikas niya. Mo minanda ni Abraham dito sa unang panahon. Gipikas niya ang mga mananap ug unya gibutang sa duha ka lumbay. Pikas man, pikas lumbay duha ang matag pinigas ni ini. Pikas ng Abraham. Di mo masyang nagbuhat sila. Pikas na. Si Abraham nagbuhat sa Diyos. Eh di ba siya Ginoo? Diyos, Ginoo Diyos. Saan mo mga matuman ng gingon mo? Gingon na Ginoo. Pagdaag mananap. Diyan ang instruction, pikas na. Dibaw sa Abraham nga kitang. Dibaw sa Abraham nga kami na sa Diyos tuha. Mula ba'y mianing pinigas nga mananap. Muna yung hunang-huna ni Abraham. Tanawang nahitabo. Naghuwat na sa Abraham. Napikas na ni Abraham. Nabahin na ang pikas. Ang katunga po sa pikas. Nadiniya. Naghuwat si Abraham nga maghuwat si Diyos. Imuagi silang duha. Kaya mamay lang saad. Mamay saad sa Diyos. Mamay ritual. Naghihimo ni Abraham sa unang panahon. Tanawang nahitabo. Nagpaabot si Abraham. Kaya ba mo sa'yo nahitabo? Samtang nagpaabot si Abraham? Nawa. Verse 12. Sa pagsalop na sa adlaw, tato pa, salop na, paingon sa kagabion. Sa pagsalop na sa adlaw, nagpaabot ni sa Abraham sa Ginoo. Gusto sa Abraham nga mulabay na sila sa tunga. Kay aron, siliwan ka ng saan ba? Kay mo may saan, mo may naandan sa unang panahon. Nga tumano na saan, mulabay sa niya. Kaya mo siya hitabo mo ni. Sa pagsalop na sa adlaw, nahikatulog o nahinanok si Abraham. Andam na pinikas, huwat na sa Abraham sa Diyos kay muagi sila sa tunga. Naun sa pagpagutang nga naabta na magsahop sa adlaw si Abraham na to pirting haguka. Pirting haguka. Tanawan kita po. Iba mo? Nga ang pagkatong ni Abraham dito gumikan kay gikapoy si Abraham dito gumikan kay katugon siya di pakatong siya sa Ginoo aron di siya kalabay kay gibaw ang Ginoo nga magpakyas siya patyon siya. Grabe ang Diyos no. Ingon ang Diyos ayaw Abraham di ka katuman sa saan. Ako man ang Diyos kining saan. Ako ra po'y makatuman, pusa, ako ra'y mulabay din
mamatay yung Abraham. Mau na kita. Kita kaduman ang natapat doon. Natin niya tuloy. Verse 17. Verse 17. Sa nakasalop na ang adlaw o ngit-ngit na. Mitungha pagkalit ang usa ka hudno nga nag-aso og usa ka sulo nga nagsiga og miagi kini taliwala sa pinikas nga mananap. Tingnan na si Abraham kay matan dyan, hapon na ba? Matan dyan, tingnan sa kay nanimahon namang aso, simple kadyo ko nilabay. Yung good nga, nilabay ang kalayo, nga hudno nga kalayo, o sa to? O sulo. Kalayo o sulo. Miagi. Ha? Miagi din niya. Huwag pasabot na nasunog din ko ang kalayo ko. Presensya dito sa Diyos. Miagi din ang kalayo o sulo. Narinaytiin lang kalayo o sulo. Sa ito pa nagsimbolo ito sa presensya sa Diyos. Nakatulog si Abraham o ang Diyos na pinagis kalayo, miagi din mo. Buto sa buto, ang Diyos na inutuman siya sa amin. Pagmata Abraham, limahaw na. Gusto na labay na dyan ang Ginoo. Gituman dyan sa Ginoo ang yan sa amin. Sa unang panahon ka mo, sunduhan. Baguban, kay ka mo maluhan ng saan. Pero din niya, Diyos na yung saan. Diyos na yung bulan. Iyan ipagkatulong si Abraham. Uli, di ka tuman. Wala. Sa may theology, ako nagsaysa sa katapos. Muto ang instruction of the promise. Sunod, narita sa the security of the promise. Okay. Sa ito pa, instruction mo ni mando instruction ihawa, kay muagi tas tunga, muagi tas tunga, ang Diyos niya tas tunga. Sa ito pa, kung ang Diyos muagi sa tunga, matuman niyang sa dili, matuman sa ito pa, dunay, kasigo, ruhan sa ito pa, the security of the promise. Gisecure sa Ginoo ang iyang pagigsabot. Ay, ang saan iyang gisecure? Iyang tumanan ba? The security of the promise. Yun sa nato, pag-secure. Yun sa ito pagsabot nga, gituman sa Diyos ang iyang saan. Miagi ang Diyos sa naliwala sa pinikas. Yaman. Yaman. Dahil ito makita nga, gituman sa Ginoo ang iyang saan. Tapos niya, dinhid dapitan sa panahon ni Abraham, iyan yung ituman niya saan. Wagi ko rin eh. Diha na ako pamatutan na tumanong na rin mo saan. Ang akong saan ay hindi ba? Kung ano na kasiguran. Kaya ang Diyos, mooy muhimo, mooy nagsaad, o mooy mong patuman siyang saan, doon ay kasiguran si Abraham. Doon na pati kasiguran. Ang last ani, kining is the security, ang last ani, the eternity of the promise. Sa ito pa kay Pastor, ang promise na si Ginoo, pag eternidad dito. Di dito ingon nga jutara, di dito ingon nga mga kaptangan na sa ito pa, nagkwinteriya dito, naghisgot dito, sa langit nun nga mga butang. Sa eternidad. Yes! Okay, ako explain ito. Moto. Sa itong letter E, the eternity of the promise. The eternity of the promise. Natural. Kaya ang promise sa Ginoo, once ang Ginoong promise, dili siya temporaryo. When God gives us promise, that is not temporal. That is eternal. Sa ito pa, eternity of the promise. Sa ito pa, kung sa maday, nagpaluyo ni ining tanang pastor. Yung ingon ang Ginoo, panalanginan ko ikaw, Abraham. Bisag di ka mga anak, panalanginan ko ikaw. Mga anak ka, mga anak mo si Sarah. Kung mong anak si Isaac, managhan sa mas ituong sa kalangitan. O pinaagi sa imong kaliwat. Kini ba? Seed. Pinaagi sa imong kaliwat, panalanginan
ang kanang nasod sa kalibutan. Kinsa ka mo niya kaliwa. Okay, tanaw na to. The security of the eternity of the promise. Galatia 2:20. Atong explaining imong kaliwat. Galatia 8:29. Di ba ang object sa promise ganiha? Land, seed of blessing. Okay. Naadin di sa tanan. Ang object, nagisgot na ganiha, dapat yung object na promise. Ang object sa promise, land. Diba? Tagan sila yuta, di ba? Okay. Nanapa dyan din ang object sa promise, kining seed. Nga pinaagi ni hining seed ba kaliwat ha, kaliwat. Pinaagi ning seed, mo resulta kini og blessing sa tibuok kalibutan. Unsa man nga blessing? Dili kini material blessing. Dili kini sama sa giingon sa mga prosperity preacher kung may usa ka mong Kristo. Grabe gid jud dinjong blessing. Ang injong kaptangan mulambo, ang injong negosyo mulambo, ang imong anak ang eskwela mahuman. Ikaw pastor, lingkod-lingkod na lang mga simbahan, lingkod-lingkod sa personis, magkapi-kapi. Blessing dili. Wala gisgot din niya. Pag-ingon sa Ginoo nga Abraham, pinaagi sa imong kaliwat, may mong palanginan tibok kalibutan. Dili ka na panalangin nga material. Panalangin ka na nga spiritual. Okay. Pinaagi sa imong kaliwat. Ako mong gisugin lang ganiha. Unsay kalainan sa imong kaliwat o imong mga kaliwat. Moy nga kag imong kaliwat, usa na nga kaliwat, usa na ka tawo. Ug moy kag mga kaliwat daghang mga tawo. Okay. Galatia 3:29. Tumbasahon. Ingon ang pulong sa Ginoo. Galatia 3. Galatia 3:29. Daghan man ang explanation pa ni Pablo mahitungod sa blessing ni Abraham. Galatia 3:29. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Kay kamo iyana ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham o madawat ninyo ang saad sa Diyos. Di ba ni saad ang Diyos ni Abraham? Abraham, palanginan ko ikaw. O kang imong kaliwat, mahimo mahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Ang kaliwat inigisgutan din niya ni di pa rin mo, napasa 3:19, usa ta 29, 3:19. Okay, basaw na to ang 3:19. Ano na-explain ko na to ang 29. Ang 3:19, nag-aingon din niya. Unya, 16? Okay, 16. Mo ni ha, paminawan ninyo. Ang mga saad, gihimo sa Diyos, ngadto kang Abraham, o sa iyang kaliwat. Tanawa ang explanation ni Pablo. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala mag-ingon ang kasulatan o ang pulong sa Dios o sa imong wala mag-ingon ang kasulatan o sa imong mga kaliwat. Okay, klaro na. Wa mo ingon ang Biblia imong mga kaliwat. Wa mo ingon ang Dios. Wa mo ingon ang Dios. Nga mahimong ang ingon sa Dios pinaagi sa imong kaliwat usa. Mahimong palanginan tibok nasod. Okay, balik ko na pagbasa ha. Sa ganang langan-langan ta maigsoon importante pini sa inyong eskwela da secular. Okay, basahon. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala mag-ingon ang kasulatan o ang pulong sa Dios
o sa imong mga kaliwat nga sa ato padaghan kundili nag-ingon o sa imong kaliwat nga sa ato pa usa lamang katawo nga mao si Kristo. Basahin ng Biblia. Filipenses 3:16. Mao ditong giingon ni kato day gisulti sa Ginoo nga tong Abraham, ang imong kaliwat ba? Kanang usa ba wa ko moingon nga kaliwat ha? Ang giingon imong kaliwat binaagi sa imong kaliwat ang tibuok nasod mapalanginan. Kay ang giingon ay kaliwat niya usa lamang nga mao si Kristo. Sa to pa ang blessing di ay dili material. Kundi spiritual nga bahin sa kinabuhi ng life. Gata. Grabe no? Sa to pa dito pa panahon sa Genesis, nagsulti ng mayong balita nga pinaagi ni Kristo ang tibuok kalibutan makaila ni Kristo ug magdaig sa Dios ang mga munay punto dito sa Genesis 12 ug sa Genesis 15 nagpadayag ni si ang Dios nga si Kristo di ay ang mahimong maoy maoy panalangin sa tibuok ang pinlangan kay Allah. Ay nga naman balikon ng pasa. Ang mga saad sa Dios, ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala mag-ingon sa kasulatan. Ang mga saad gihimo sa Dios ngadto kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala mag-ingon ang kasulatan ug sa imong mga kaliwat nga sa ato pa daghan kundi nag-ingon ug sa imong kaliwat sa imong kaliwat nga sa ato pa usa lamang katawo nga mao si Kristo. Sa ato pa ang panalangin ni saad sa Ginoo ngadto kang Abraham sa imong kaliwat mao ni si Kristo. Muna niingon sa 39 at 29 kun kamo iya na ni Kristo mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang gisaad sa Dios. Sa to padunay the eternity of the promise. Blessing di ay nga mao si Kristo. Pangutana, Pastor, naunsa man gitabuha nga nakaangkon ng tagpanalangin diha ni Kristo. Okay. Ang explain balik. Mo ni ang cross. Mo ni si Kristo. Mo ni ang tao makasasala. Naunsa man pagkitabuha nga ang blessing ni Abraham des kaliwat ni si Kristo naabot mo nato pinagi ni Kristo. Naunsa man pagkitabuha unsa man gihimo ni Kristo. Okay, sa una explanation, nung sa gracias Ginoo gipadaya ang bugtong anak aron magpakamatay. Di ba magpakamatay si Kristo, aron pakamatay man si Kristo. Tungod kay atong sala, makasasala man ta. Mo ni ha, ang sala bayad kama tayon muna ang taon kasalapat jud sa ulang panahon pat jud sa Ginoo. Ang makasalapat jud kitay patyon. Yan naman, wa man ta katuman sa balahon, wa man ta katuman sa sugo sa Ginoo, kitay patyon. Kay dito sa niagi sa pinikas ka mananap. Kisa may niagi ra ang Dios ra. Niagi dito sa pinikas ka mananap. Wa si Abraham kay nasayon ng Dios nga dili jud kaya ni Abraham ang promise mo simple tud siya. Sa to pa ang Dios ra nagisgot ni Kristo. Niagi. Sa to pa ngano patyon mas Kristo nga siya ra may nakaagi. Dili yung dapat yun ang Diyos kay siya na may nakatuman sa saad. Siya na may nagtuman. Si Kristo may bugtong anak na may nakatuman sa saad. Ang nakatuman sa ang nakatuman sa balaod sa Diyos, ang nakatuman sa pabutpon sa Diyos, dito patyon. Kung ang nakatuman si Kristo ra, dito taangay patyon si Kristo, parang namatay man siya. Mauna, tawag ka sala, muagi niya patyon. Pero mo ninihita mo. Kasala man ka, patyon ka, gikuha ni Kristo, balik-balik ko na gikuha ni Kristo yung sala. Karon ang imong sala, nasa lawas ni Kristo, gidala ni Kristo dito sa cross, nagpakamatay siya. Kaya ang bayad sa sala, mo ang kamatayon ni Kristo. Ang imong sala, gikuha ni Kristo, iyang gibayran, o ang pagkamatarong ni Kristo, dihatag, diha nimo. Diha sa pagtuo. Muna nga, aron ang effectivity, no? Kana bang pagkamatarong, imong tuuhan.
Mabitaw ningon si Pablo, kay pinaagi sa pagtuo nahimo kamong matarong. Unsa man tuuhan nato? Aron ta mahimong matarong. Sama ni Abraham, ningon sa Abraham. Ingon ang Ginoo, mahimasama ka sa bituon, ahimong kaliwat sa bituon sa kalangitan. Mituo si Abraham, pag humagtuon ingon sa Ginoo, gihimo si Abraham nga matarong kay ning tuo si Abraham nga tumanon sa Dios iyang saad. Wa jud mag-usab ang pagsalig ni Abraham. Kasabot si Abraham nga tumanon sa Dios. Ihatag si Isaac ingon sa Abraham. Yes, salamat na si Isaac. Pagka humaning mo ng Ginoo, ihalad imong anak. Naon ang Abraham, Lord, ningon ka nga ahong kaliwat managhan sa mas bituon sa kalangitan. Di anahong kaliwat, Lord, nakaanak na ko si Isaac. Diyan ingon ka, binaagi ni Isaac managhan ang tao sa kalibutan. Unsa karon, Lord, imong ning ipahalad ang ahong anak patyon. Nagduha-duha ba sa Abraham? Wa! Ijanggi, dala dito. Ingon pa si Abraham, anak. Tay, asa mo tatay? Ngatuta sa bukid Moraya. Maghalad ta. Pasan po si Isaac tao sa hoy. Kay maghalad lagi sila. Ingon ang iyang anak. Tay, asa man ihalad? Pagka-inosente ni Isaac. Tay, asa man imong ingon tay? Ngalit ta man ihalad. Ingon sa tubang ni Abraham. Nak, ikaw may ang pati na. Ikaw may. Imagine ha, si Isaac, nagpasan ng sugnod. Kay, nagtuo si Abraham, si Isaac, ito na sila ihalad. Huwag siya magdahog na siya din. Yung siya tay, asa mo ihalad tay? Nanamdan na ikaw na. Higda na. Iplasta ng kahoy nga imong gis, daang sugnod na. Kaya kung magpatay sunukon man, plastara na. Diha ka magigda na tayo ang tatlo. Nanit si Abraham sa espada. Kaya iyang patyon niyang anak. Nga katong anak ka nga iyang patyon mo ito yung pinaagi ka niyang managhan sila. Kaya magduha-duha si Abraham niya po. Ginoo. Abraham, ayaw! Ayaw patya si Isaac. Kaya natin kanino na bitik sa pinig. Mo'y ihawa. Ihalad ba? Kung saan mo ito yung isa ko. Biskit, kita makasala mo yung patyon si Kristo. Question. Nga naman gihalad man ni nga naman okay naman ni Abraham nga patyon niya anak nga si Isaac nga niingon man ang Ginoo pinaagi ni Isaac managhan ang imong anak pinaagi ni Isaac. Diya patyon man. Kung patyon ba ang anak managhan ka? Dili. Kay patyon gud. Ang pangutanan na ho, nganong gituman man ni Abraham? Okay ang ito. O sa may gituhan? Tumanong yan sa Diyos. O malagi, tumanon ba doon sa Diyos? Mo tong iyo na Diyos, tumanon lagi nila. Munang nasa ritual, tumanon. Pag tumanan na tumanan, kaya na si Isaac. Una-unang Abraham, yes, na Isaac. Managhan ang katun niya ang apo. Kinalaong anak si Isaac. Karon kiningon mo ng Diyos, ang imong anak ihalad. Diyan halad sa unang kay patyon man, magpasutpat kay imong anak ihalad na. Ingon ba sa Abraham, Ginoo? Di ko, ingon ba sa ka managhan eh? Diyan ka mo ipapatay man nimo. Ningon sa Abraham, wa? Wa no? Gituman ni Abraham. Nganong gituman man ni Abraham? Nakasabot siya ang kaning anak pang patyon managhan eh, pero ako naman gahapon ni patyon. Ning salig si Abraham sa Ginoo, sakto na. Nga unsa man? Kaya nga, ginanawan ang tanang saan sa Ginoo, ituman man niya. Tumanong sa mga. Oh, unsay punto? Unsay punto? Nga patyon magkadyon si Isaac kay lanit si Isaac. Testing nga, malagay ko sa Ginoo. Wala unsa man? Mo na mga gitawag na to preconceived ideas, mga atong-atong ubag. Pero kay ba mo anong isugod si Abraham gisagpat yon si iyang anak Isaac? I-explain ni Pablo. Naingon si Pablo sa Hebrehanon 11. Tungod sa pagtuo, sa tigulang niya si Abraham, di nakaanak, mitumaw kaniya ang daghang makaliwat pinaagi ni Isaac.
Gisugo siya sa Ginoo nga ihalad si Isaac. Adihang Isaac managhan ang tao. Ihalad ni Abraham ang iyang anak nga si Isaac. Nga patyon. Kay si Abraham, tawa ha? Kay si Abraham nagtuo nga bisan mamatay si Isaac, makahimo ang Dios pagbanaw. Ano yung nasabtan niya? Yes, tinuod Ginoo nga managhan ahong kuan kanang kaliwat sama sa ingon nimo nga sama sa bituon managhan. Bisan pag-ahon ni karong patyon Ginoo, ang ihalad nimo kahibaw ko Ginoo nga imo ra gihapon ning buhion. Sa to pa managhan gihapon. Ikibaw sa Abraham, buhion na gito sa Ginoo. Nanay resurrection sa unang panahon. Muna ang blessing ni Diyos. Si Kristo. Ang paglatas na dito, ang Diyos ay makahimo. Ang iyang mga katawan ay kahimo. Muna ang iyang katawan, mauntay patyon, hindi makatuman sa balaod sa Diyos, makahimo. Ang Diyos mo yung pakamatay si Kristo. Ngayon ang Biblia, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo. Karon sa may pambuhaton. Inon, sabot ng tanong. Sa may buhaton na ito nga, nagkuan na ni Kristo. Isgot na ni Kristo ang palangin. Si Kristo na yung palangin. So may pambuhaton. Ngayon ang Biblia, pag nga rin ni Kristo, nagpakamatay ba si Kristo dito? Pag nga rin ni Kristo, saan yung ibuhat? Ha? Nagsangyaw si Kristo, no? Kung sa may sangyaw ni Kristo. Pag hinulsol kamo sa inyong mga sala. Naghimo siya disipulo, nagwali siya pag hinulsol kamo sa inyong mga sala. Diba? Kamatay sila. Sa ito pa dahil, kung mutuotan ni Kristo, mag-hinulsol ka sa mga sala. Silang mutuo ka, biyaan na mo sala. Dili kay, kung Ginoo nito ko nimo, Ginoo na kinabuhi kaya kung kasala. Dili na Ginoo. Munang ningon si Pablo at Timoteo, kinsa katong nagsangpit sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan mubiya na sa kinabuhi dapat. Lisod ko kaadjog si Ginoo. Si Kristo ang Ginoo. Sige tagkatpes pero kalibutan na tanong. Si Kristo ko diyan Ginoo. Tanawa sa pindi ng lakaw. Tanawa buhot-buhot. Kita namang tao nga nag-anggong Kristohanon, na nagbuhot-buhot, bubong, labay-labay. Mapong kita? Kadaghan. Lain paminaw, no? Bulag, lain ang taba. Dili nga na. Ingon si Pablo, kung nagsangpit mo sa ngalan sa Ginoo, kinahanglan biya mo sa pagpagkasalan. Huwag masabot, dili pwede nga magsangpit mo sa ngalan sa Ginoo, dyan ang kinabuhi mo dautan. Hindi mo lang dalala tangan ni Kristo na. Mula nga to, mamili ka mo sa Ginoo. Salamat na iya ang giluwas. Sama ni Abraham, usak ka tao nga makasasala, magsigo Diyos, pero ang Ginoo, namuhat siya ang kinabuhi. Muna giingon ng ibig, tawag siya o amahan sa pagbuo. Nahimong blessing, na-blessingan ta, pinagis kaliwat ni Abraham, na maod ay si Kristo. Ngayon sa paagi, ikuha ni Kristo itong sala, iyang gibayaran Diyos pa po sa cross, kung ang pagkamatarong ni Kristo, iyang gihatag na to. Kung ka na nga pagkamatarong, eternal lang. Bisang pagmamatay ka, tanawang ka kung Ginoo. May iya kang suutan. Muna nga to, biya pagkasala, magpunat na magkinabuhi na sa Ginoo. Makasala man ta, pero lahin ng mubiya na sala, hindi ka magkinabuhi. Muna ang mensahe mga igsoon niya, butin mo na ang mga igsoon. Kung ang Diyos musaad nga palanginan kaniya, mahitabo na dyan na. Kung ang Ginoo musaad nga luwason kaniya, luwas dyan ka. Walay giingon sa Ginoo nga ang iyang kaluwasan, hatag bawi. Giklaro na sa Ginoo. Ang iyang saad, iyang kumanon. Kung naingon pagkanis Abraham, kay si Abraham, wala magtanaw sa yutan-on nga siyudad. Kundili si Abraham excited ba hinangkon siya hinangkon nga makit-an siya or makasulod or makangadto sa siyudad nga kansang mga kamot ang Diyos mo'y naghimo ang langit mong nason.
Ato pa, ang blessing ni Abraham dahil dahil Kristo. Naging mo nga sa pinagpulig mo online. Usa. Grabe ang istorya, no? Magkaingon na naman, ipigtas man. Kung saan ay naani-anak. Grabe ang simbolo nito ng Diyos. Kumano niyang suko. Na kumano niyang mga saan. Pinagi sa paglatas ng mga pinigtas. Kung itong mana, pinagis kamatayon ni Kristo. Kaya ang kabinan, iinguna sa hong outline, ang bugtong anak, naghimog pakigsaad sa iyang mga katawhan o gisilyuhan kini pinaagis iyang mga kamot. But pa sa mo, ang saad sa Diyos, ang saad sa anak nga si Kristo sa iyang mga piling katawhan, iyang gisilyuhan pinaagis sa iyang kamatayon. Ingos Kristo, it is finished. Wala na kayo idugang. Dapat ito idugang. Dapat ito idugang. Mga naman kasimbahan ng karoon at nakawin kay pagkasa. Nawala lagi. Balik na punta kay Armin. Balik na po na kaluwasan. Nagpipinigin na sa tao kaluwasan. Wala kayo idugang. Ingon na Biblia, Ingos Kristo, it is finished. Huwag mo yun si Kristo. It is partially finished. Huwag mo yun partially finished. Ingon sa, it is finished. Humana! Humana ko nagpakamatay, di ba ina na? Kaya kung may uwa pa mo, wapa ko na human. Magpakamatay, nagpupuson. It is finished, humana. Gitapos ang ginawa yung kakisaan. Dito sa cross. Unang luwas na ta. Dinatangay, mabaka. So, kaya mabaka mo ta. Pastor, nawa ko sila kong kaluwasan kay naging mga adlaw kay naludza, magawa mo kumapin kung gusto. Hindi nawa akong kaluwasan. Dili inana. Kaya nga naman, naihang nabasahan niya, ang kaluwasan na gihimo sa Diyos, dili siya maandan. Andan, English na ha, dili, andan ito siya. Dili siya maandan, pinaagi sa imong mga shortcomings. Bot pa sa bot, naluwas ka sa Ginoo, kung nakas Ginoo, nakadiha sa Ginoo, ning kalibutan na, luwas ka sa Ginoo, nakas kamot, nadugas kamot. Kung makasala man ka, kinamos kamot sa Ginoo, makasala din diha mo, pero wag ka sa iya. Layo sa iya, na diha. Muna sa usa ka ilustrasyon ba, nga ang usa daw ka anak sa Ginoo, naa sa usa ka tangkal. Ngayon, anak sa Ginoo siyang kamot, nigsun sa tangkal, ang mga manok, magdagandagan, pero bisa kung sa dagan, di ka doon siya masakpan gapon sa kay naa sa sod sa tangkal. Murang nga na ba nga, ikaw nakaskamot sa Ginoo, bisag musipyat doon ang tao. Iyang anak, kasala man ka doon, pero at least nakas tangkal sa kamot sa Ginoo. Lahi sa taong makasasala, kay nagpakasala siya, wa siya sa kamot. Pero ang mga anak sa Diyos, taas kamot. Kasala siya, pero na siya sa kamot. Mabitaw na ko ilustrasyon, nga kuptan siya sa Ginoo, unsa mapukan siya, pero ang kamot sa Ginoo, ano mas bata imong gawiran. Ang bata imong gawiran no, hindi pa ka mangulakaw imong agakon. Inig-agak nimo nagkupot kas kamot, ang bata bisag imong gikuptan, matumba gihapon, pero wa siya matumba nga no diretso kay naa man ka nagkupot. Panas bata, hawin doon, gawiran, lakaw ang bata, matumba ang bata, matumba. Ini kitumba sa bata, di siya masukamod kay gikuptan gihapon siya sa iyang amahan. Ingana ang Diyos nga nagkupot katok, di ta niya bubihan. Tumba-tumba man ta sa mas bata, iya gihaputang gikuptan kay nga naman. Una, iya sa Lord, salamat sa inyong tulong. Dalay ka sa lahat sa pangalan ni Jesus.